sa inyong lahat. Magandang hapon naman po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakitingin nga yung inyong mga katabi at sabihin mo sa kanya, hindi mahal na araw ngayon. Ngayon ay araw ng pagdiriwang. Amen? Kaya pag sinabi natin, amen, lakasan mo naman. Amen? Sabi ko kanina sa nagluluto, huwag pakainin ang hindi makikinig. Ayan. So, babala. Ang susunod na eksena ay naglalaman ng mga masiselang tema na hindi angkop sa mga bata. Mangyari ang pinakamatindi, striktong patnubay ng matatanda ang kailangan. Amen ba? Andiyan ba kayo? Pwede ba ako maging totoo sa inyo? Hello? Hello? Ayan. Pag sinabi kong hello, sabihin nyo hi. Pag sinabi kong hi, sabihin nyo hi. Paging aso. Gandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Father Richard Luna. Ako po ang parish priest ng Church of God sa Dasmariñas. Ang amin pong obispo ay si Bishop Richard Bigley. Ang amin pong simbahan ay isakop ng Roman Catholic Church of Houston. Ang amin pong simbahan ay sakop ng All Catholic Church. Ang All Catholic Church po ay nag-exist since 1860. Taas po ang kamay dito ng mga ipinanganak noong 1800s. Alam mo ba? Wala naman. Okay. Nag-originate po ito noon sa Europe, kumalat sa USA hanggang nakarating dito sa Pilipinas. Ang malayo po namin kamag-anak ay ang mga Aglipay. Narinig po ba ninyo mga Aglipay na Old Catholic brothers and sisters namin? May Old Catholic Church na gusto ng same-sex marriage at merong mga Old Catholic Church na ayaw ng same-sex marriage. Kami yung kasama dun sa gusto ng may same-sex marriage. So, ang tanong, dalawa kakausapin ko ngayon ha. Ang kakausapin ko muna, yung lahat ng bisita mo. Tingnan ba? Tapos, kakausapin ko kayong dalawa. Ayan. Bago tayo kumain, gusto ko munang ipaunawa sa inyong lahat at sa lahat ng nakaririnig ng aking tinig na una, nilikha ng Diyos ang lahat ng tao. Amen ba? Yeah. Bakit ang sabi ng ibang simbahan, hindi daw ginawa ng Diyos ang mga bakla at mga tomboy? Narinig nyo na ba yun? Yeah. Lalaki at babae lang daw ang nilikha ng Diyos. Ang tanong ko sa kanila, ang mga bakla ba hindi lalaki? Uy! Lalaki! Bakit naging lalaki? Ito reproductive system at reproductive organ ng isang lalaki. Ang lesbian, babae hindi. Babae. Bakit? Merong reproductive organ at reproductive system ng isang babae. So, nung sinabi sa Biblia, sa Gawa 17:25, ang Diyos ang nagbigay ng buhay, hininga sa lahat ng bagay sa sangkatauhan. Pag sinabing lahat, meron bang hindi kasama doon? Andiyan ba kayo? Hindi po ako galit, nagpapaliwanag lang. Kasi naiinis ako dun sa ibang mga simbahan nagsasabi ng mga bakla at tomboy daw hindi ginawa ng Diyos. Bakit kami dumadami? Hindi nga kami nanganganak. Tingnan mo nga yung katabi mo. At tanungin mo, bakla ka ba? Pangalawa, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Nandiyan ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Sabihin mo, ikaw magsalita mag-isa. At sabi ni Pedro, sa Gawa 10:34, ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nandiyan ba kayo? Pag sinabing wala, meron bang kasama doon? Wala. May sense o wala?
Ibig sabihin lang nito, patas at pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa ating lahat. Lalaki ka, babae ka, bakla ka, tomboy ka, bisexual ka, bi-curious ka, bi-FM ka, bi-incel, bi-now, gay later. Kahit ano pang tawag mo sa sarili mo, patas ang tingin ng Diyos sa'yo. Amen? Kung ano ang tingin niya sa lalaki, ganun din ang tingin niya sa babae. At ganun din ang tingin niya sa mga gays, lesbians, bisexual, bi-curious, bi-FM, bi-straight, bi-now, gay later, at bi-incel. Pangatlo, ang Diyos ay hindi nakatingin sa panlabas na anyo ng tao. Pakinggan nyo ha, babasa ako dito sa unang Samuel 16:7. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad sa pagtingin ng tao. Bakit? Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Andiyan ba kayo? Hindi po nakatingin ang Diyos sa itsura mo. Andiyan ba kayo? Kasi naman para tuloy ako si Darna. Hindi nakatingin ang Diyos kung nakaminister ka. Amen? Ang tinitignan ng Diyos, yung puso mo. Andiyan ba kayo? Hindi tinitignan ng Diyos kung ikaw ay bakla, kung ikaw ay kay kending-kending, kung ikaw ay mahaba ang buhok, kung ikaw ay transgender, kung ikaw ay gusto mo magpa-opera. Kanya-kanyang trip yan. Amen? Walang pakialamanan. Buhay mo, buhay mo. Ang mahalaga sa Diyos, yung puso mo. Ano ba kayo? Kaya niyo pa? Sabi ko sa inyo, mga bata, dapat parental guidance. Pang-apat, sa mata ng Diyos, walang taong marumi o karumal-tumal. Ano ba kayo? Sabi ng unang Santo Papa, si San Pedro, sa Gawa 10:28, gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sinumang tao ay huwag kong tawaging marumi o karumal-tumal. Sabi ng isang obispo sa Maynila, nung nag-mass wedding kami sa Baguio, ay mga kadiri, ay mga abnormal. Sabi ng isang obispo sa Maynila, at saka obispo sa Benguet, mga kadiri, mga abnormal. Sabi ng unang Santo Papa, sa Gawa 10:28, sino mang tao ay huwag kong tawaging marumi o karumal-tumal. Ano pa kayo? O kanino tayo susunod? Sa unang Santo Papa o yung mga obispo ngayon? Diyan ba kayo? Nagagalit ha? Paliwanag lang. Alam niyo po, malayo namin mga anak si Lola Miriam. Kaya, hindi na pati ako nahawak. Kaya ito po ang ilan sa mga dahilan kung bakit sa church namin naniniwala kami sa ganitong kasama. Hindi po kasi kami nakatingin sa physical na anyo. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Yung ibang mga simbahan nakatingin sa anyo. Pagka transgender po, kakain ng komunyon, ayaw bigyan ng komunyon kasi transgender. Hindi sila nakatingin sa puso, nakatingin sila sa itsura. Andiyan ba kayo? Pati yung mga ikakasal, ang gusto, ano lang, lalaki at babae lang, babae at lalaki. Ayaw nila ng parang lalaki, ayaw nila ng parang babae. Kasi alam mo bakit? Nakatingin sila sa panlabas na anyo. Pero ang Diyos nakatingin saan? Sa puso. Hindi siya nakatingin sa organ mo. Andiyan ba kayo? Hello? Am I making sense here? Are you with me? Mamaya, makakabayo pa ba tayo? Ngayon naman, yung dalawang mag-asawa at papakasawa, mga babag ng message na tayo. Kaya nga po ako may nunod. Diba, sabi ko sa kanta ng sa David, diba, Tagalero. Una, sa inyong dalawa, forgive, forget, and move forward. Pag dalawang to, isang taon na namin itong nakilala. Mahigit ay di pa. Mga walang buwan.
mahiwagang Facebook. Kala nyo kami pag nagkasal, pinababayaan namin yung mga pinataksal namin, tapos pagkatapos namin ikasal, babasbasan namin, tapos lalayasan na namin sila. Hindi po. I-add nyo kami sa Facebook, tapos panonoorin po buhay nyo, kala nyo. Tapos pag nag-aaway sila sa Facebook, nakikialam ako. Kaya, sila, diba? Nag-review ulit. So, forget, move forward. Dapat para kang computer. Tanong mo sa akin namin. Dapat may delete button. Diba? Pag may masamang nangyayari, may masama kang sinabi. Delete. May masama kang bintang. Delete. May masama kang ano. Sino yung lalaking yun? Delete. Amen? Diba dapat ganun?